Narito na ang PTV Balita ngayon. Humingi muna tayo ng update sa ika-11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan humarap bilang testigo ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, kaugnay pa rin ang pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o Misuse of Confidential Funds. Nasa Senado ngayon si Vel Custodio. Live, Vel? Jana, umabot na sa Senate Impeachment Court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos matapos magsumite ang Office of the Vice President ng acknowledgement receipt na may kaugnayan umano sa confidential funds. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, ang resibo ni Mary Grace Piatos sa isa sa mga 845 acknowledgement receipts na sinuri sa pag-audit ng 125 million pesos confidential funds sa OVP noong December 2022. Nakasaad sa resibo na tumanggap si Mary Grace Piatos ng 70,000 para sa payments o rewards. Pero ayon kay Wamil, hindi sapat ang resibo lamang dahil wala itong mga dokumentong magpapatunay na nagbunga ang information gathering o surveillance. Ibinunyag rin ni Wamil na may mga resibong may petsang lampas sa saklaw na cash advance mula December 21 hanggang 31, 2022 at may discrepancies rin ang kabuuang halaga ng mga resibo kumpara sa 125 million pesos cash advance. Dahil dito, naglabas ang COA ng Notice of Suspension matapos na hindi pa rin umanong makasunod ang mga isumiting dokumento ng OVP. Jana, kabilang sa mga nakapirma sa acknowledgement receipt na nabanggit kanina, bukod kay Mary Grace Piatos ay si Renan Piatos, ang pangalang Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Piquit. Balik sa iyo, Jana. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, mahigpit na nakabantay ngayon ang Agriculture Department sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, posibleng maapektuhan ang nasa kalahating milyong ektarya ng standing crops. Mula sa nasabing bilang, mahigit 400,000 na ektarya ay mga taniman ng palay, habang nasa 100,000 na mga ektarya ang taniman ng mais. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa regional field offices at iba pang concerned agencies para matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan at para mapaghandaan din ang kinakailangang intervention. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.